Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo at pag-usapan natin mga ka-Wonder, halos kararating ko lang dahil nagkaroon tayo ng forum. It is a whole day affair. Bilang tayo po ay parte ng People's Constitutional Commission. Ito pong layunin nito ay i-revise ang 1987 Philippine Constitution. Kaya po kasama natin dyan ay itong mga batikang senador. At yung mga senador din na mga nakaupo, kasali po dyan. Minsan umaattend po sila dyan. Sila po na-i-invite bilang mga speaker o panelist. At meron din po mga congressman dyan na dating mga congressman at active congressman. Kasama din po dyan yung mga gobernador ng mga lalawigan at mga mayors ng city. At meron din po tayong kasama dyan mga ambassadors, mga political analyst, mga historian, at of course, andyan si Professor Clarita Carlos ng UP, na siya po ang ating pag-uusapan ngayon dahil siya po ang nagpaliwanag doon po sa gustong-gusto nyo na form of government na palitan kamo itong government natin which is unitary or presidential into parliamentary or federalism. So ano bang itsura ng parliamentary or federalism sa maikling pagpapaliwanag ni Professor Clarita Carlos? At yun ba ay maganda sa atin dahil yan po yung gusto natin Prime Minister si BBM, yan po ay parliamentary, at gusto natin ma-extend ang kanya pong termino which is hindi naman provided sa ating constitution. Yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder, kaya pakinggan nyo mabuti para maintindihan nyo yung inyo pong dinidesire na form of government. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, at pag-usapan natin itong naging forum namin kanina. It started from 7:30 AM at nagtapos ito ng 5 PM. Ganun po siya ka-rigid at kahaba, Napaka-tedious niya. At anyway, umabot kami ng 6:30, dahil nagkaroon pa ng kwentuhan, photo op, picturean sa mga personalidad. Of course, with Professor Clarita Carlos. Bago tayo mag-proceed further, mga ka-Wonder, sino ba si Clarita Reyes Carlos? Si Clarita Carlos ay isang Filipino political scientist and commentator, academic and educator. Awesome! Siya po ay nagtuturo sa UP ng law. Siya po ay, kung hindi ako nagkakamali, naging head or until now, head ng UP College of Law Department. At siya po ay naging National Security Advisor ni PBBM noong 2022 pagkaupo niya at hanggang umabot ng 2023. At siya po yung ating pag-aaralan ngayon at pag-uusapan. Ngayon, medyo ito ay umabot ng 20 minutes mahigit. Kaya papakinggan lang natin siya. Hindi na po ako magbabat-in. Pakinggan nyo na lang po siya. Pero before that, para lubusan nyo siyang maunawaan, mga ka-Wonder, ano ba yung pinag-uusapan natin, mga ka-Wonder, para mas lalo nyong maunawaan. So, ang pinag-uusapan natin dito ay tatlong uri ng government. Yung sinasabing unitary form of government, which is yung kasalukuyan nating form of government. Ang unitary niyan, ang power structure niyan is centralized, na siyang nirereklamo ng bawat ibang nasa lalawigan, Kasi national government niya, he holds most power. So, yung mga local governments exist but depend on national law for authority. Merong mga local governments, pero sila po ay dumidepende dun sa national law. Yung pinaka-national kasi merong local Sa federalism may mga local. So, example, kunyari tayo, Philippines, Japan, and France. These are unitary form of government. Ano po ang key point niyan? So, ang one central authority, nasa presidente, o nandoon sa Executive Department. Uniform policies nationwide. Yung policy applied buong bansa. So, eto na po yung sinasabi natin. Yung parliamentary system na gustong-gusto nyo. Kasi gusto natin maging Prime Minister si PBBM. Ano pang power structure ng parliamentary? Ang power structure nito is executive and legislative. Dalawa po na interconnected. Mayroon silang ugnayan, Ang head ng government po ay ang Prime Minister. Ito po ay pinili
sa legislature. While yung head naman ng state, kanina head of government, prime minister, ang head naman ng state, yung often monarch, no? Yung kagaya sa mga, may mga hari. Yan, monarch yan. Or, kung hindi naman tayo ganon, monarchy, yung presidente, no? Na may ceremonial powers. Example niyan, ito ang United Kingdom at Canada. Ano pong key point niyan? The government can be dissolved. Ito po yung mamayang pag-uusapan at idadissect sa buod na paraan lang. Kasi kung pag-aaralan natin yung parliamentary at saka yung federalism, baka hindi po tayo matapos at gabi na po, kararating ko lang. So yun po ang sinasabi rito na the government can be dissolved if it loses the legislature's confidence. Papaliwanag po yan. Hindi ko na ipapaliwanag, pakinggan niyo po ang sinasabi ni Clarita Carlos. At yung federal form of government na siyang gustong-gusto natin mga kawander, ang power structure nito is divided, no, between national and regional. Sa Amerika po yun, ha. Pagdating naman dito sa atin, between Manila and the provinces. So magiging ganun po yung divided power. Ang autonomy nito, kumbaga sa atin, may mga region, ano? Meron tayong own laws. Bawat region may batas. Kung yun po ma-apply kagaya nung sa Amerika. Dahil sa Amerika meron silang 51 na constitution, na laws. No, iba-iba yan, 51. Yung pinaka-capital, national, and then yung states na 50. So parang mangyayari niyan din sa atin, Manila and then the regions. Oh, no. So iba-iba ang constitution. Depende rin sa locality kung a-adapt natin yung sa Amerika. So ang key point niyan, both national and local governments derive authority from Constitution. What? Ang authority nila is galing sa Constitution. So yan po yung tatlong sinasabi natin. Bigyan pa natin ng dagdag mga kawander. Ang parliamentary system can have both president and prime minister. Amazing! So hindi ako nagkakamali, way back 1973, and bahagya nating na-adapt yung parliamentary system sa panahon ni Marcos, no, at yung sa Malolos, yung unang-unang constitution na parliamentary po yan. Briefly lang, if I'm not mistaken, based dun sa naalala ko, parang meron tayong prime minister. Comment down below kung tama, no? Cesar Birata ba yun o may mga narinig ako noong bata pa ako? Well, yun po, pwedeng both, minister na may kanyang separate two roles. No, with the prime minister nga as the head of the government, gaya na sinabi natin, and the president is the head of the state. So sa parliamentary republic, ang president ang humahawak ng largely symbolic apolitical role. Hindi siya political, apolitical. While the prime minister naman leads the government, yung gobyerno, no? Yun ang hawak ng prime minister. In a system with both a presidential and prime minister, it is called semi-presidential system. Semi lang. Kasi may prime minister. Where powers are divided between the two. Where lately, ipapaliwanag po ni Professor Clarita Carlos para lalo pong maintindihan. At yung sa federal niya, ito ay hindi po fix ang structure nitong federalism. Dahil meron niyang national at merong local. No, sabi rito, executive leadership, it can have president, a prime minister also, or both. Depende sa bansa na sinulat sa kanilang constitution. Some federal, sa Amerika kasi federal yan, like yung US, na pinaliwanag ko na po sa inyo. So ang Pilipinas sa ngayon ay hindi tayo federalismo or parliamentary. Tayo ay unitary. No? The Philippines is presidential republic na may presidente, no? At na siyang both head ng state at ng government. Yan po ang presidente. Sa federalism, hindi, no? Magkaiba. May state, may government head. So, yan po ang ginugusto ng Pilipinas, na magkaroon tayo ng federalismo. Perfect. At sinasuggest nga yung hybrid system with both a president and a prime minister. So, yun po mangyayari, sa ating bansa. Amazing. Kasi sa federalismo, again, you can have president or prime minister or both. What? Depende nga po sa constitution. Kasi bago natin ma-attain yan, yung mga ganyan, na mga form of government, kailangan po muna natin baguhin ang ating konstitusyon. So panoorin na po natin mga kawander, itong si Professor Clarita Carlos ng UP College of Law sa kanya pong pagpapaliwanag sa parliamentary at federalism, of course, kasama unitary system. Good morning mga kawander. Good morning sa inyo.
Andito tayo ngayon sa Aberdeen Court. Meron tayong forum, ika-4th forum ng People's Constitutional Commission. Alam niyo naman, dun sa hindi po nakakaalam, we are trying to reframe yung Philippine Constitution, yung 1987. So, pag natapos ito, yun na, sunod-sunod na isasabit natin sa Supreme Court. So, update ko po kayo mga ka-wonder at papunta na po ako dun sa conference room. So, ngayong umaga, ang pinipare ko very quickly would be on 3 issue areas. Why we need to change the presidential system that we've had for so many years to a parliamentary system, and an end to that, why the party-list system should be concomitant to the change to a parliamentary system. And then finally, I'll have a brief excursion into the federal system, which I think will be treated in a more involved fashion by the other resource persons. So with your permission, I'd like to proceed. Why should we adopt a parliamentary system of government? The word parliament comes from the verb parler, meaning to speak. Meaning it is a place where people speak, where people exchange views, and so on. And when we talk of parliamentary and presidential systems, it refers to the relationship between the executive and the legislature. Wag po natin yan ihambing sa federal system, which is the relationship between the national government and the sub-national units. Kasi minsan nakita ko nag-aawayan kayo sa Facebook, nagkalo-kalo na yun yung mga sistema. So medyo ayusin natin ang ating pagbabalangkas. So pag sinabi mo presidential and parliamentary system, you're really referring to the relationship between Bongbong Marcos and the 2 chambers. It is essentially a party government. Marami ang mga patikusakan sinasabi na, para naman yan Dr. Carlos, alam mo naman ang political party system natin ay napaka-broken, napaka-compromised. Palaktaw-laktaw yung mga tao kung ano-ano ang kanilang political color, yellow, pink, blue, white, etc. Kapag po tayo nagkaroon ng parliamentary system, mapupwersa po, you will compel the political parties to be disciplined. Bakit? Sapagkat ang kanilang buhay, ang political life nila, ay nakasalalay sa kanilang pagiging disciplined political party system. Hindi na po ako magdidita sa mga detalya, siguro ang Mr. Ryan will be here, Ryan, hindi ko kami po at medyo i-flash out mo yung sinasabi ko ngayon, with empirical evidence. So, napakaganda po ng party government na yan, sapagkat, di ba ngayon, pag nagkakampanya yung tao, ang dami niya mga promesa. Actually, yung mga promesa niyo po ay laway lang. Kapag hindi po siya backed by a political party, which will make this happen in both chambers, ay kung ano po yung pinromesa niya ay hindi po niya mali-deliver yan. Natandaan niyo po sa UK, sabi ng Conservative Party, pag binoto niyo kami, we will get the UK out of the EU. Natandaan niyo yun? O hala, binoto nila ang Conservative Party dahil alam nila na kapag binoto nila yung Conservative, they will get out of the EU. At marami mga mabulaklak na promesa ang sinabi nila, lalo na sa mga elderly tulad, na of course, nalubak. Natin ngayon, ang UK ay gusto ngayon, bumalik sa EU at sabi EU, no more, no more. So, ganon. But we have a parliamentary system and the empirical data will support us. Ang ating political party system po ay magiging highly disciplined because the system will compel them to be disciplined. Otherwise, that's the end of their political life. Okay. Ito, medyo masalimuot tayo. Mali na sa kaman. Nalimuot ako humingi ng bisara, no? Tingin po sa kaalaman ninyo, ako po ay nagtuturo ng, hindi kami na nagtuturo pa ako ng 60 years, 6 decades na po, no? Nag-umpisa po ako magturo ng 20 po. Pero ito, andyan si Orion din, sa kanya na tanungin yung nitty-gritty. Single member district, alam na natin yan, di ba? Pero electoral district, isa yung binoboto natin. Per electoral district, isa ang binoboto natin. Pero ang pinopropose natin sa parliamentary system, sa isang balota, 2 yung linya mo doon. Yung isang tao, Rita Gabi, ilalagay mo doon.
pangalawa, yung kanyang political party. Let's say, political party kalikasan. Kunyari lang. So, dun sa palata mo, lalagay mo, Rita Gagi, for the single member district representing whatever district, and pangalawa, yung kanyang party. Yan ang tinatawag na two-ballot system. Ba't kailangan to? Naku, ang hindi tayo sa isang ang tawag nito, dynamic na babalakasin natin. Yung pangalawa, yung proportion ay yung pangalawang binoto nyo kay Rita. Bibilangin niyo po yung boto ni Rita. Bibilangin niyo yung boto ng party niya. Alam? Bakit na po bilangin yung boto ng party niya? Kasi po, yung sa party, ang political party, pupunta po yan sa COMELEC. Magbibigay siya ng listahan. Ang pangalan po ng listahan, party list. Nasusunod niyo pa yung balangkas, no? Mamaya po sa Q&A, tanongin niyo ako kung hindi masyadong mali. Napaka-importante po ito sapagkat mali po. Pati Supreme Court mali. Sorry with all due respect. Mali po sa pag-interpret ng party list. Kanya, pati tuloy yung nagre-represent ang mga APs at Butiki ay meron na rin party list, no? Of course, I'm exaggerating to make a point. Okay. So, punta ka sa COMELEC, magbigay ka ng listahan. Ang listahan mo is, kunyari yung legislature has 300 members. Magbigay ka ng listahan na 300 ang nasa listahan. It's an ordinal list, Leo. So pag si Leo, yung pinaka-loyal din sa party, for whatever reason, si Leo ang number 1. It's an ordinal list. 1 is first, 2 is second, etc. Si Lani number 2. Sa kalikasan niya, lahat ng political parties, sasabihin niyan, hindi yan mag-change during the elections. Hindi yan mag-change. Anong reckoning nito? Okay, nagbotohan. Ang kalikasan party nakakuha ng 50%, let us say, ng total votes cast. Ilan pinipil at kung seats? 300, di ba, yung legislature? Para ngayon. Ilan makukuha ng party ni Rita? 150. Yan ang operation ng party list. Ibig sabihin, sa listahan ng 300, yung first 150 ang uupo bilang members of the legislature. Sana nga may episode dito, no? Mas magandang ipakita talaga sa usapan. Okay, so tama na siguro yun at lalagyan pa ng kabulaklakan ni Orario Lermiana. Next. So, kita-kita yung mali ang paggamit na ating pag-implement ng party list. Tumagdag pa sa mali ang interpretation ng Supreme Court. Okay? Nagsulat ako dyan sa COMELEC head. Rita, sabi ko, alam mo kung gusto mong, sabi ko, 1,000 times ako napunta dyan sa committee hearing, no? Tapos nagkasot pa ako sa taxi, papunta-punta dyan sa Senate, sa Congress. Hindi naman nila kami pinakinggan. Ganun din ang explanation ko sa kanila. This is what I explained to them. Apparently, for reasons I told to hindi nila. You will notice, sabi ko kanina, patambling-tambling ka ng yung political color sa parliamentary system, at nag-change ng political color, that's not another political suicide. Ibig sabihin, end ng political life. Okay, why do we call the Prime Minister of Great Britain as the government of the day? Why do we call the Prime Ministers or the Chancellor or the Premier of every parliamentary system as the government of the day? Because at any time, they can be ousted. Ngayon pa lang gobyerno pa lang for this day. Bukas, magkaroon tayo ng vote of non-vote sila ako na. Diba? Those of you who have been to Britain or nakita niyo siguro ko sa Facebook, nakita niyo yung Prime Minister, ang katapat niya yung tinatawag na shadow government. Kanya po siya shadow, siya po yung opposition party na kapag yung, sino ba yung British Prime Minister Keir Starmer? Kapag siya ay nawala ng vote of confidence, ang papalit po sa kanya yung Labour. Magkakatapat po sila. So, Health Minister, katapat niya yung katunggalina sa yung tapos, Finance, katapat niya. So, sitting arrangement pa lang, malalaman ninyo kung ano yung balangkas ng parliament. Doon din ang galing yung right and left. Diba? Yung speaker, to my right is the government of the day. Kapag gusto ko i-retain yung status ko, gusto ko palagi government of the day ako. To
to my left is the one who would like to change the status quo. Di ba left? Doon po nanggaling yung right. Okay. Ito ang maganda itong talagang discuss. Sa Britain po, ang vote lang is vote of non-confidence. Pero sa Germany, ang parliamentary system, kaya po maganda yun, ay yung salitang constructive. Lahat ng votes of non-confidence are destructive, meaning they really aim to kick out the Prime Minister, the head of the government of the day. Why is it constructive? Like if you wanted to kick out Chancellor Angela Merkel of Germany, kailangan naman kapatid ka. Hindi gusto mo lang alisin si Angela. Ang papalit kay Angela, kailangan din may absolute majority. Nakita nyo, so sasabihin nyo lang ako naman, Dr. Carlos, ano may parliamentary system, pwede every day na nagpapalit ng Prime Minister. Hindi po. Napakahigpit po ng pagpapalit ng head of government. Ibig sabihin, kung si Leo ang ating premier, gusto mo palitan si Leo, tibagin mo siya ng another one na may absolute majority. Ang ibig sabihin, ang kanyang political party or a coalition of parties ay hindi niya hawak sa legislature. Nakita niyo kung bakit party government? Siguro meron pa tayong mga susunod na mga pagniniig. And if I'm available, I'll still be present para alawakin pa itong discussion na ito. Very important kasi ito Okay, siguro sa huli, bakit bilang political scientist ay ina-advocate ang parliamentary system? Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng higher accountability ng ating governance. At any time, particularly during the question hour, kapag ang Prime Minister ay hindi makasagot sa isang major policy, out na siya. Out na siya. And nalimutan ko sabihin kanina, emphasize, na ang executive po ng parliamentary system ay hindi nyo binoboto. Ang binoboto nyo yung member ng parliament. Pero kapag alam mo na si Leo o si Ellie Rio yung head ng kanyang political party, more likely, kapag nakuha niya yung majority dun sa parliament, meaning siya yung pinakamaraming botos, siya yung magiging prime minister. Nakita ninyo, ang executive at ang legislature ay nag-confuse. Nakatinig ba kayo sa Great Britain na nag-aaway sila sa budget? Hindi Kasi in the first instance, napag-usapan na nila yun. Kaya walang gridlock. Hindi ba? All things being equal, ceteris paribus, all things considered, when you line up and you have so many columns in your matrix, between presidential systems and parliamentary system, still the parliamentary system will win, and this will be database in terms of individual and collective responsibility. Okay, yan siguro na po ang pinakahuli kong note sa parliamentary system. Ano ba yung susunod natin? Medyo bobo ako sa ganyan, at saka walang ganun. mention ka na to. Let's go to this very quickly. Okay, so sinabi ko na kanina yan. Ayan, sinabi ko na yan. Sinabi ko na yan. Okay. Ito na yung last, no? Medyo na I will spin over into areas na siguro i-discuss ng another resource person. Pero siguro balangkasin ko din ito. Kasi kung gusto natin ng major radical changes in our government system, we need to go federal. Bakit? Ang unitary system ko ay para sa colonial government. Na kinukontrol mo lahat ng galamay mo dyan sa hanggang dulo-dulo. Kung natandaan niyo noon, pag let's say sa Davao kung siya apply siya ng maternity leave, ay nakabaptize na yung anak niya, naglalakad pa yung papel na sa Manila. That is how centralized. Hindi, totoo yan, this is not to exaggerate. Pero ganun talaga yung bureaucracy kasi hawak ng Manila yung liig mo. No? Yan ayaw mo nun. Na-notice nyo, kanya ako nag-vote kay Duterte kasi sabi naman niya, gusto niya maging federal. Kanya ako nag-vote sa kanya. Yung pala, ay nilaglag na kanya yung issue after a while for many reasons. No? So, okay, kanina sinabi ko na yan, di ba? Pag sinabi ninyong federal system, it denotes the relationship between the central government yung nakaupo sa Pasig River
at ang subnational units. Kaya ginamit ko yung word na subnational units kasi pwedeng ang subnational units mo, ang pangalan niya state, like ang US, meron 50 federal states, di ba? Ang Switzerland naman, ang kanyang subnational units, ang pangalan niya cantons. So iba-iba. Para generic ang term natin, gagamitin natin subnational units. Maybe distinction, di ba kanina yung parliamentary between the executive and the legislature? Ito naman federal and unitary is between the national government and the lower units after. Ayan, nasabi ko na yan kanina, inulit na lang natin. Okay, ano yung big difference between unitary na meron tayo ngayon at ang federal? Kita nyo on the board, di ba? There is tremendous concentration of power of all authorities in the central government. Minsan nga, kumada pa yung national government na hindi na dapat tapangan. Ang tawag doon, overreach, no? Overextension. Sobrang lang dapat si Malacanang, ito pinapakailaman mo, national issues, pero dinadapaan mo miski sa national issues. Alam ko yung mga mayors dito, ang mga nasa audience natin, mga governors, alam nyo yan, pagtapaan ng national government sa hindi na dapat pakailaman. Ang maganda sa federal, there is a distinct division of authorities between the central government and the subnational unit. Okay, while it is true that we are using the terms unitary and federal, wala pong pure terms. In fact, yan pong ano na yan, double-headed arrows, naglalakad po dyan ng ating system. Because bigay ko kayo example, no? Sa Amerika, those of you whose relatives live there, charter schools lang. Ang charter schools ay, ang education kasi, ang dapat, ang may jurisdiction dyan, yung 50 states of the United States. Ngayon, sabi nilang, ano ba naman yan? Grade 10 na, hindi pa nga hindi makadugtong na mga salita, ng sentences. So sabi ng federal government, alabigyan kita ng salapi, gawa ka ng charter school. So, federal government, nagbigay ng salapi sa 50 states of the United States of America, at yung dating hindi niya sa qualification, sinaklawa. Yan ang charter schools. So makikita ninyo, yung sinasabi ko, walang pure times. Dahil sa pangangailangan, ang federal government ay magigialam. No? Sa security issues, nakita nyo yan, and I'm sure na alam nyo yung malaking debate na ginagamit ni Trump at pinapakailaman niya sa mga federal states ang hindi nyo dapat pakailaman. Okay, ito na yung political structure na nasabi ko ng kanina, nasa head yung yung Washington DC, kung US yan, no? Tapos subnational governments in 50 states and the local governments. Okay, why federal? Why federalism? Federalism is big response to the government. Kagagaling ko lang po sa China ng isang araw, ng isang gabi, no? Kanya, nag-work si Manny na ako ay hindi tumating, pero minabuti ko po tumating dahil kahit po pagdapagat ako, sabi ni Manny, minuminito akong nahako. So, I really wanted to be here. So, I made it a point to be here. Ang government po can be so big that it will overextend its arms and you will have so much tremendous activity happening in the central government and almost paralysis at extremities. Ba't ko binigay na example yung China? Galing po ako sa Guangxi, it's a southern state, at ito po ay ASEAN-China seminar. At ako po ay nagbigay ng opening remarks doon. And napakaganda kasi siyempre kita ako dito dahil because of the conflict in the South China Sea. So, medyo nagtitikto-tikto ako. Dahil, sabi ko, paano mo to? Very vertical conscious sa mga Chinese. And noong una, ang flavor of the month nila dahil yung Indonesia. Kasi yung Indonesia, meron silang high-speed train doon. Between Jakarta and, ano ba yun? Yung where you had the non-aligned movement, no? Okay. Pero siyempre, alam mo naman ako, Orion, napaka-arrogante no? So, ang dami kong intervention no? Alam niyo ba sa second day, ako na yung flavor of the month. Ako na yung pinatabi dun sa host. So, bigla ako nagtutoast-toast sa ating ASEAN colleagues. Kanya, lesson na please, itaas niyo ang bandila niyo pagka nasa ano kayo, sa ibang bansa kayo, lalo na pag nasa China kayo. Binagat ko ito kasi
nakita ko kung gaano ang kahit may Politburo, no? Kahit isang Communist Party of China lamang, nakita ko kung gaano ka-autonomous ang lawak ng pwedeng gawin ng Guangxi. As a matter of fact, kanya nung ginanap ang seminar Orayo, nandun yung hub ng ASEAN-China. Digital hub. Ako dahil ikaw IT ka, sobrang mamamatay kami sa inggit. Sobrang advanced nila. At isa pang napansin ko sa China, bakit ilang beses na ako nandun, 1981 pa nga nandun na ako, no? Sobrang kanina. Sa buong highway po, magmula sa airport hanggang sa hotel namin sa Batanawar, wala ako nakita isang pirasong plastic, wala ako nakita isang pirasong papel, rita, sa daan. Sobrang linis. And the people are really so, maybe because we're also a very high-level delegation, ang bait talaga nila, ibang Asian. Ibang-iba yung Asian. So, sana kahit meron tayong away sa South China Sea, sana i-decouple natin ito, Leo. Ikaw, businessman ka, i-decouple mo yung business from the territorial issues. No? So, federalism is response to big government. It prevents the national government from having confiscatory and predatory powers of the central government. Again, I'm leaning on Orion to spell this out later. Malalaking words to. It also prevents government overreach. Sinabi ko na kanina to. Any of the general features of the federal system, lahat po ng ginagamit ko ang Amerika bilang example kasi yun ang alam nyo, no? So, sa Amerika, 51 po ang Constitution. Yung Constitution of the US at ang Constitution ng bawat state. So, 50 plus 1, di ba? So, 51. Pero ang nanay po ng 50 na yon ay yung Constitution ng United States of America. Yung 50 Constitution, mga anak po yun, kaya hindi ka pwedeng lumampas, parang ng ribolet eh, hindi ka pwedeng lumampas kung sa iyong nanay. Dapat to be within the rubric of the federal constitution. And lahat po ng 50 states, meron po siyang executive, may governor siya, meron siyang legislature, at meron din siya judiciary. Sinasabi ko lang sa inyo ito sapagkat kung tayo ay mag-agree to confederal, ito ang magiging palangkas ng ating gobyerno. And because of the difference in political culture, magiging iba-iba po ang distribution of powers between the national government and the subnational government. Yan, no? Dahil sa unique historical antecedents, magiging iba-iba din po ang intergovernmental relations, that is the relationship between the central government and the subnational government. Yan, sinabi ko na kanina, no? Sa doctor. And what business needs? Business needs, I'm sure marami sa inyong businessman, you want a seamless economy. Ang pera ninyo ay walang flag, dahil pupunta kayo kung saan kayo mag-earn ng profit. And business doesn't need fracture or fragmented economy. Gusto niya, isang tao yung papakausapin niya, hindi yung limang po or whatever kung ilan yung federal natin. And business wants ease in lobbying to centralize federal structure. Pinapakita ko sa inyo yung pluses and minuses ng federal system from the point of view of business na marami sa inyo ay businessman dito. And this is decentralization and standardization of regulatory regimes. Hindi pwede pagkota mo sa Makati, parang hindi yung example ng talagang napakaw. Hindi ka tanggap-tanggap. Pagpunta mo dito, bawal yung ganito. Hindi pwede yun. Dapat harmonize and one stop. Okay. Meron ka ba? Okay, areas of concern. I'll go to this very quickly. Intergovernmental relations. Siguro kung ilalagay natin sa Constitution, lagyan nyo lang po ng isa o dalawang sentences. Again, huwag kayong maglalagay doon that will hostage future IGR. No? Huwag tayong maglagay ng taligala sa Constitution. Taxation. No? By the way, in the federal system, ang iiwan po sa national government paggawa ng pera, foreign policy, at defense. Lahat bababa sa federal units. So, siguro pati yung DICT, no? Lahat yan bababa. And ang magiging transaction, no? Even in tourism, ititinda mo lang ang Davao, ititinda mo lang ang Cebu. Huwag mo itinda Manila kasi dito kami puro baha na lang kami dito, no?
So, hindi ba ang ganda ngayon? Everything will be on the subnational interaction. Diba? So, actually, ang ganda talaga ng federal system. Kung sana maipaliwanag natin ito sa ating mga kababayan. At sana dun sa 2028 election data magkaroon ng isang question na, gusto mo bang i-revise ang 87 Constitution? Sana may ganun ano. So yun siguro sa inyo lang. Siguro, don't do this anymore, mga native people lang, no? So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning. Hello, yan. Maraming salamat po, Professor Clarita. Really, your intellectual prowess offers the most challenging... So yan po mga ka-wonder, napakinggan natin si Professor Clarita Carlos. At yun po ang mangyayari sa ating bansa kung yan po ang gusto nating form of government. Parliamentary or federalism. No, yung mga term na yan, government of the day, at yung mga sinasabi nating federalism, kung i-adapt natin yung sa Amerika, o medyo babaguhin natin, pero dapat angkop doon sa form of government ng federalismo. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. If you like this video, please give me a thumbs up para ma-share ni YouTube ang tungkol sa form of government na pinaliwanag ni Professor Carlos. And please share this video para malaman din ng iba yung kanilang pinopost para maintindihan po nila ng gusto na idinidesign nila para sa ating bansa. Parliamentary ba o federalismo? And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless! Wonder Vlogcaster.